nga po, no, itataas daw po sa 85 pesos ang minimum wage para po sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon po sa Labor Department, ito'y hahatiin sa dalawang bigay. Ipatutupad po ang unang taas sahod sa 60 pesos sa July 19 o 60 pesos habang sa Enero 20 ng 2027 ang karagdagan pong 25 pesos. Kapag napatupad ang buong aumento, magiging 780 pesos na ang minimum wage ng mga non-agricultural workers mula sa dating 695 pesos. Habang lalabas po naman daw na 743 pesos sa mga agri-workers mula sa dating 658 pesos. Huli po nagtaas na minimum wage noong pong July ng 2025. At ayon po sa DOLE, sinasabi daw pong 1.1 milyon na minimum wage earners ang siyang makikinabang dito. Maganda rin po itong pag-usapan kasi ngayon ito'y magbubunga po ng sinasabing distortion of wages. Samantala, sa ibang balita, tinawag namang barya ng ilang labor groups ang aumento sa sweldo sa Metro Manila. Ang giipon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, malayo sa realidad ang wage hike sa Metro Manila. Nasa 1,312 pesos ang living wage ng isang pamilya sa isang araw para mabuhay ng disente. Pino na rin ni Tino at ni Akbayan pino na rin ni Tino kasama si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ni Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando ang paghahati sa dalawang patak ng aumento. Dagdag nila, kung kayang itaas ang sweldo sa Metro Manila, gawin na rin ito sa lahat ng rehiyon. At mga kapatid, ito nga po, no, yung binabanggit natin na lalo pang sumadsad sa below critical level yung tubig sa Angat Dam sa Norsagaray, Bulacan. Opo, lubhang ito'y mas mababa sa normal po na level nito. Kaya mga kapatid, sa panayam po natin kay Engineer Patrick Dizon, ang spokesperson po ng MWSS sa programang ito, ang binabanggit niya, manageable para ho naman yung level na iyan. Total, may ginagawa po daw ang MWSS na mga hakbangin para maibsan ang epekto nito. Kabilang po sa mga gagawin nilang kaparaanan ang pagpapahina po sa water pressure tuwing off-peak hours mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Sa iba po, peak hour ito. Pero ito raw po ay inisyatibo ng mga water concessionaire. Nauna pong sinabi ng Pag-asa na posibleng makarecover ang level ng tubig sa ikalawa at ikatlong linggo ng Hulyo kung uulan. Itong pressure management measures po natin ay isa po sa mga estratehiya po natin para ma-manage po natin yung natitirang tubig sa ating Angat Dam. Especially po sa mga areas po na matataas po yung mga leakages po, yung mga losses na natatapon na tubig po kasi estratehiya po natin ito during off-peak hours na kung saan naman po ito yung mga oras po na yung gumagamit sa tubig ay kukonti. So kumbaga, lalabas na naman dito, mag-ipon ka ng tubig sa madaling araw o hating gabi. Sa na amin magbubunga mahina po na. naman ng pagkapuyat na naman ng mga manggagawa. Tama. Yan po ang tinig ni MWSS spokesperson engineer Patrick James Dizon. Samantala sa sentro, ang mga hakbang ng Department of Agriculture kontra El Nino sa irigasyon at pagpapalawak ng cold storage network ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., itong nakikita nilang paraan para mapangalagaan ang mga ani at mabawasan po ang pangangailangang mag-angkat ng mga produkto. Sapat na storage at infrastructure daw ang kailangan dahil kaya namang mag-ani ng sapat na agricultural products para masuportahan ang demand sa bansa. Paniniguro ni Chulorel, may mas mahabang panahon ng DA para paghandaan ng El Nino ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon. Ayon sa Pag-asa, tinatayang magkakaroon ng peak ang El Nino ngayong Nobyembre. Makikipag-usap po daw ang Pilipinas sa Belgium, ang de facto capital po ng European Union, para mapabilis ang pagbubuo sa Free Trade Agreement o FTA. Sa naturang FTA, maaari pong bawasan ang taripa at gawing mas mabilis ang pagkipagkalakalan sa mga bansang miyembro ng EU. Ayon po kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, sinigundahan ng Pilipinas ang aplikasyon ng Belgium sa Association of Southeast Asian Nations Treaty of Amity and Cooperation.
Ito ang Peace Treaty sa pagitan po ng ASEAN nations at halos 50 bansa sa labas po ng rehiyon. Mahalaga pong hakbang din ang naturang backup ng Pilipinas sa aplikasyon ng Belgium para nga mabalangkas ang FTA sa pagitan po ng Pilipinas at ng EU. Una pong itinakda ang sa kalagitnaan ng taon ng FTA, pero ito'y nausod ng ilang buwan dahil nga po sa ilang hadlang para maselyuhan ang naturang kasunduan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.